Hatid sa inyo ng Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. Oy! Magandang araw dyan sa Manila Hotel. Good morning. Kung saan nangyayari ang FICTAP Convention. Ang FICTAP Convention po ay pagsasama-sama. Ayan. Parang ganun yung pagsasalita. Pagsasama-sama po yan ng cable operator sa buong Pilipinas. Napapanood At na tayo. kami napapanood diyan, live. At kami pupunta diyan mamaya. Yeah, later. See you. At kami magpapakape. Oo. Libre kape doon. Ayun, nasa harap po. Oo. Libre kami sa Manila Hotel. Oras po natin sa buong Pilipinas. 3 minuto, makaraan ng alas 10 na ang morning. humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na ang mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. VP Sara dumating na sa The Netherlands. Ronda Pilipinas. Ang hihikayat ng people power ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte maituturing na tangkang pagpapabagsak sa pamahalaan. Ayon po yan sa Malacanang. Ronda Pilipinas. 4 katao patay sa sunog dyan po sa may Malabon. Ronda Pilipinas. Balita sa ibayong dagat, US officials magtutungo sa Russia para talakayin ang ceasefire sa Ukraine. Ronda Pilipinas. NU Lady Bulldogs winalis ang Adamson Lady Falcons sa 3 sets. Ronda Pilipinas. Looking good ba ang ating payday weekend weather? Alamin mamaya sa live weather report ni Daryl Justin. Ronda Pilipinas. Julie Au, desidido pa rin sampahan ng kaso. Ito yung mga nagbugbugan, no? Ito yun, ano? Yep. Mga nagbugbugan. Julie Au, desidido pa rin sampahan ng kaso si Jam Ignacio. Ronda Pilipinas. At namamahiya ba ng customer? Sino? Yung nagbebenta? Oo, alamin ang kaparusahan ng namamahiya na yan sa NBI. Naku, bawal ito. Ronda Pilipinas. Delikado nga bang tirisin ang tagiyawat sa ilong? Yan po ay isang napakahalagang pag-usapan ngayong mga panahon na ito sa Let's Prove It. Ronda Pilipinas. At may nagtatanong, may naitulong na nga ba ang samahan ng mga maninindang Pilipino sa mga vendor sa labas ng Metro Manila sa kanilang mga araw-araw na suliranin at Diwa Party List? Kabilang ba sa nagsulong sa pagpapatayo ng Apex Hospitals para sa improvement ng Philippine Health Services? Alamin natin mamaya yan sa Siyasat Presents DWIZ Track Record Report. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas.
Antayin natin, pare. Ha? Go. Ayan na. Ayan na. Yun. Yun. Mga kumakalat na balita. Balita ang pag-usapan natin. Dahil ayon po sa isang survey ng SWS, 55% ng mga Pilipino mahirap tukuyin daw kung ang balita ay fake news o totoong news. Sino ba yung mga yan, ha? Sila ba yung mga tamad na mag-check? Sila ba yung mga ayaw mag-confirm sa mga legit na media? Kami po sa lahat ng nasa industriya ng radyo, ng TV at saka social media, para na kaming sirang plaka. Exactly. Ha? Para na kaming sirang plaka. Na kapag nakabalita po kayo ng balita, kapag hindi namin ibinalita, fake yan. Exactly. Di ba? Madali naman yan eh. Di ba? Oo. Ang dami-dami naming mga news organizations sa buong Pilipinas, actually hanggang ibang bansa. Di Exactly. ba? Oo naman. Pagka ang source po ninyo ay yung tipong hindi naman talaga maalam sa balita at wala naman masyadong, alam mo naman na yung page na yon o yung account na iyon ay, alam mo yung talagang inaangguluhan niya yung balita para to make it more interesting. Sensationalized. Diba? Oo, sensationalism. Actually, that's the term, ha? Okay, so yan, ang pag-usapan natin ay sensationalism, ha? Yes, Prop. Okay, Daryl Justin. Okay, yes, Prop. What do you mean by sensationalism, ha? Kanilang ino-over-emotionalize. Talaga, sasagutin mo, pangangatawa mo naman talaga. Hi! So, ang sabi po ay may katamaran. Ay, hindi naman may katamaran. Hindi alam ng mga Pilipino. Alam nyo, katamaran lang eh, di ba? Ako naniniwala, ako may kakayan. Lalo na yung, kami po ay pumupunta sa mga eskwelahan, sa mga college schools. Ayun. At kami po ay nagbo-broadcast media congress. BMC. Lagi po naming sinasabi, pagka kami nakikipag-usap, ako lalo na sa mga Yeah, sa estudyante. part mo. Paano mo nalalaman pag fake news? Madali lang, puntahan nyo lang yung mga legit na pag wala ho doon, wala eh. Simula PUP, UE at UMAC. Pag ikaw na nagsasalita, yan ang common na tanong sa'yo. Sir, paano po ba namin malalaman kung fake news o hindi? Yung iba naman doon hindi lang kumbaga magpakasipag lang kayo. Yung tipong yung talagang gusto nyo talagang malaman ng totoo. Wala eh. Yung iba kasi hindi naman natin lalalahat pero Yup. na-entertain na eh. Oo. Doon sa pagka-fake news nung news, na-entertain na para na siyang nagiging di ba? Nagiging para na siyang nagiging entertainment na lang. Nagiging Diba? comedy, katuwaan, to a point na sa sobrang tuwa mo, i-share mo sa kaibigan mo, yung kaibigan mo, dahil sa sobrang saya mo, isipin niya, ay, totoo. Kasi tuwan-tuwa ka eh. Oo. Alam niyo yun ang nagpapa-worse ng fake news. Sinishare na niya fake news, 'di ba? Pag hindi niyo shinare yan, mamamatay na ho yan. Parang alam niyo sa totoo lang, parang feeling ko naman alam niyo naman na fake news yan. 'Di ba no? Yung iba din in denial. Oo. Buti na may estudyante dito. Yung mga estudyante dyan sa loob, ha? Oo. Oo, yun, ha? Mga taga Mindoro, naglakad. Walking distance. Walking distance. Sabi nun eh. Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Ronda Pilipinas. Live na tayo sa DWIZ 882. Live na rin po tayo sa DWIZ News FM Regional Stations. And of course, live din tayo sa Radyo Ronda at sa lahat ng mga ginagawang radyo ang kanilang mga TV, Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis! Sa kalalabasan, Yun! Yun! palak mo. Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Dumating na si Vice President Sara Duterte sa The Netherlands bandang alas 8:27 kanina madaling araw. Alas 2:27 kanina madaling araw, oras sa Pilipinas po ito. Dumating doon ang Vice Presidente. Matatandang agad na sumunod sina VP Sara at Representative Paulo Duterte sa The Hague kung saan dinala ang kanilang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos itong arestuhin. Gayunman, wala pang impormasyon kaugnay sa biyahe ni Congressman Duterte. Samantala, nakatakda namang makipagpulong si VP Sara sa mga kapwa nito abogado ngayong araw. Batay sa abiso ng Office of the Vice President, ito'y para tulungan ang pangalawang Pangulo na mabisita ang kanyang ama. Ronda
Pilipinas. Kinumpirma ng Office of the Vice President na hindi makakadalo si Vice President Sara Duterte sa mga aktibidad sa Araw ng Davao o yung Araw ng Davao. Araw ng Davao. Kasunod ito ng paglipad ng pangalawang Pangulo sa The Netherlands upang sundan ang ama nito na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatakdang ipagdiwang ang araw ng Davao sa March 16 hanggang 17 kung saan inaasahang pupunta si Vice President Duterte matapos sana ang naging pagbisita nito sa Hong Kong. Sa ngayon, tikom pa din ang bibig ng OVP kung kailan babalik sa Pilipinas si VP Sara. Si Dennis Antenor Jr. Ronda, Pilipinas. At ngayon, tanggap tayo ng report. Balitang kaya nagtungo sa Hong Kong si dating Pangulong Duterte ay para mag-seek ng asylum. Fake news ayon kay Senator Bato. Alamin natin ang report ni Patrol 19 Sally Ortega Bueno. Ate Sally, go! Kasinungalingan at fake news daw ang balita na kaya nagpunta sa Hong Kong si dating Pangulong Rodrigo Duterte para kausapin si Chinese President Xi Jinping para mag-seek ng asylum sa China, bagay natin ang gihandaw. Ayon kay Senator Ronald Bato de la Rosa, kung sino man ang gumawa ng naturang istorya, isaan niya itong kasinungalingan. Kahit anya pagod at hirap na pinilit pa rin ang dating Pangulo na bumiyahe sa Hong Kong dahil nag-aalala sa mga kandidato ng PDP laban. Ikinampanya lang anya ng dating Pangulo ang mga senatorial candidates ng kanilang partido sa pagtungo sa Hong Kong. Hindi nakasama si Senator De La Rosa sa biyahe at kampanya sa Hong Kong dahil siya ang pinag-asikaso sa petition for certiorari na inihain sa Korte Suprema makaraang malaman na mayroon ng warrant of arrest na ini-issue ang International Criminal Court laban sa dating Pangulo. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, alamin na natin ang pinaka-latest weather report. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. At alamin na natin kung gaano kainit. O kung aabutin hanggang weekend, no? Mukha. Kung yung init, ano? Based dun sa kinalate ko na report, mukhang aabutin. ng Alam mo, weekend. kagabi, ako, naglalakad din ako sa gabi, medyo mahangin-hangin pa naman, pero hindi na ganun kalamig yung hangin. Hindi ako, na, ano, oo. Kagabi naglakad ako sa May Pasay. Galing ako ng event. Mahangin kagabi. pa rin, di ba? Mahangin. Pero kasi tabing dagat eh. medyo malamig-lamig. Malamig yan. talaga, oo. Pero pag ikaw nakatira dito sa Pasig, dito sa may No. BGC, Hindi. Makati, yung gabi, yung singaw nung nung init doon sa wall ng mga building, Ay, ang naku. init. Pinakamasakit dyan yung biglang aambon. Aambon ng 5-10 minuto tapos Oo. titirik yung araw. Oo. Manlalagkit ka na, sasakit pa ulo. Alam nyo yung pag-araw daw, pagkatapos ng ulan, yan daw ang araw na yan ang pinaka mabilis magpuno ng baterya sa solar. Ay, kasi sumisingawan saka lahat hindi yan eh. malinis kasi, 'di ba? Inulan, 'di ba? Nawala yung mga alikabok, yung mga Oo, dumi. yes, oo. So straight yung araw papunta doon sa solar Oo panel mo. nga, oo. So yan daw ang pagkatapos daw ng ulan ng kaunti at nakita mo yung araw, yan daw ang araw na yan ang pinakamabilis magpuno ng baterya. Oh, Oo, yan that's daw. good. Oo. Highly recommended. Let's prove it. Let's prove Let's it. pala. prove it. Let's prove it. Ito na nga. Ito na ating weather for today sa latest na forecast na pag-asa kaninang alas 4 ng morning. Walang amihan. Easterlies lang po ang umiiral na weather system. Nag-iisa lang po yan sa buong bansa. Makakaranas ang Eastern Visayas ng maulap na papawirin na may mga scattered rain showers at thunderstorms, habang ang Metro Manila naman at ang nalalabing bahagi ng ating bansa bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated light to moderate rain showers at thunderstorms na kadalasan pong nangyayari sa dakong hapon o gabi, kung saan medyo
nakasingaw na tayo doon sa mainit, pag inulan ka, tas bumalik yung init, ayun na, maganda nga sa solar energy pero hindi maganda sa ugat ng ulo ng tao dahil Oo. masakit. Ayun. So, asahan po natin na magpapatuloy ito at ang good news naman dyan, walang bagyo o LPA na namomonitor ngayong araw sa Pag-asa. Wala namomonitor sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility at sa atin naman Tropical Cyclone Threat Potential. Ito, good news. Mula March 12 hanggang 25. Walang TCLB, walang LPA, walang bagyo na inaasahan. Pero Pero mga events, no? good outdoor events. Yes. Palong-palo yan yung March Oo. 12 to 25. May mga fun run na gagawin nata sa mga susunod na Sundays. Tsaka magandang i-take ng opportunity yung mga car-free Sundays ha. Oo. Ginagawa ng mga family ang bonding ngayon doon, car-free Sundays, maganda panahon, nagbabike and all that stuff. Saka So, yung mga car-free na mga ganyan, hindi sila lumalabas, naiiwasan tuloy yung traffic. Exactly. Diba, no? Pero usually ginagawa kasi yung early Sunday morning. Kasi hindi naman talaga yung mga oras Jogging. na ano eh. Oo. O, alam nyo, makiisa kayo dyan. Maganda yan eh. Maganda yan. Magandang gawing item yun, ha? Yung mga car-free Sundays na yan Yes, para ma-explore. O yun, sige. Tutulong ako ay explorein. Wow, inasign ko kagad sa sarili ko yung report. Sabihin sa akin. Sama ka. Sama tayo dyan. Ayan, meron dyan, may malapit dito sa Ortigas. Malapit sa Ortigas, meron yan. Okay, 3-day weather muna tayo. Ayan, kung ang payday weekend ba ay looking good or looking bad. March 14 to 16, Metro Manila, looking good. Fair weather tayo. Magmula Friday hanggang Sunday sa 25 hanggang, 35 degrees Celsius ang temperatura. Metro Cebu, somehow good, somehow bad. Sa Sabado is somehow bad. Pero yung somehow good is Friday at Sunday, 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Metro Davao, slightly good, medyo bad. Ayan, bakit slightly good? Ang Friday, maganda po ang lagay ng panahon. Inaasahang mahihina lamang mapag-ambon or mababa ang chance na may ulan sa 25 to 33. Pero Sabado at Linggo, looking bad dahil may mga isolated rains and thunderstorms. 25 hanggang 33 degrees din ang agwat ng temperatura. Punta naman tayo sa heat index check natin for today. Dagupan, Pangasinan. Tumataginting po na 45 degrees Celsius. Danger level po yan ha. Nako, malapit-lapit yan. 5 degrees na lang, nasa 50 na. Verac, Catanduanes, 42 degrees. Danger level din po yan. At sa Puerto Princesa sa Palawan, extreme caution level sa 41 degrees Celsius. So, panigurado sa Dagupan at Verac, maraming mga class suspensions ngayon dahil mainit ang lagay ng heat index ninyo sa inyong lugar. So, punta naman tayo sunrise sunset natin. Sumikat ang araw alas 6:05 ng morning. Oy, kapansin-pansin na mas mahaba na ang oras ng araw sa gabi. Ilulubog ito mamayang 6:06 ng gabi. At ang pinakahintay ng lahat, Jemina Barbon, fire! Iyon, 7 days to go. Birthday na po nung anchor. May Pati birthday ko pinagtitripan eh. Mungguhan Festival daw dito eh. Angela Bainyo, may bagong Fiestas Pilipinas daw, Mungguhan Festival. Wala pa niyan. No? Wala ba yan? Mapagbalin nyo pag kami nagsimula at may nag-sponsor. Uy, kikita. Ayos. Yan na muna. Yan na Okay, muna okay. po ang aking latest weather report kasi si Ralph daw nakatambay na. Ayan na. Ako na muna ang inyong weather reporter, Daryl Justin. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. At tanggap po tayo ng isang report. Ito na yun, Aliw Broadcasting Corporation nakiisa sa ika-26 na anibersaryo ng International Cable TV and Telecommunications Congress and Exhibit. Magbabalita si Ralph de la Cruz. Ralph, go! Opisyal lang sinimulan ng ika-26 na anibersaryo ng International Cable TV and Telecommunications Congress and Exhibit na inorganisa ng Federation of International Cable TV and Telecommunications Association of the Philippines o FICTAP. Sinalubong ng isang performance mula sa ati-atihan ba ng programa na sinundan ng ribbon cutting sa pangunguna ng National Chairperson ng FICTAP na si Estrelita Neng Tamano kasama ang pamunuan ng FICTAP. Layunin ng nasabing exhibit na maipakita ang latest trends pagdating sa usaping cable TV at telecommunications. May kabuoang 23 exhibitors mula sa Luzon, Visayas at Mindanao ang nakaisa, kabilang ang Aliw Broadcasting Corporation na matatagpuan sa booth number 19. Maya-maya rin ay inaasahan ang pagdating ng ilan sa mga anchor ng DWIZ 882 tulad ni Ray Pacheco ng Senyor Balita, Loli Ako
Acosta ng Sulong na Bayan, Jonathan De La Cruz, Conrad Banal at Joel Laksamana ng Karambola at Dennis Antenor Jr. ng Newscoop at Ronda, Pilipinas. Yan muna ang update mula rito sa Manila Hotel. Ako si Ralph De La Cruz, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Oh, magkape-kape na muna tayo. Kung ikaw ay isang coffee lover, merong MX3 Coffee Mix just for you. Meron niyang vitamin C, calcium with antioxidant benefits at cholesterol-free pa po yan. Eto pa, ang MX3 Coffee Mix po ay low-acid coffee yan ha, na hindi nakakapagpataas ng high blood. Hindi nakakapagpataas ng blood sugar levels at blood pressure. Kaya ano pang inaantay ninyo? Kape-kape na! Kape-kape na! Bili na at sugod na sa mga leading drugstores nationwide. Okay, bumisita na sa kanilang website na mx3ph.com o tumawag sa telepono bilang 0918-888-8693. Sa MX3, dito ako bilib! Ronda Pilipinas. At may nagtatanong, may naitulong na nga ba ang samahan ng mga maninindang Pilipino sa mga vendor sa labas ng Metro Manila sa kanilang mga suliranin araw-araw? Alamin na naman natin sa isa na namang Siyasat Presents DWIZ Track Record Report. Pwede po bang pakicheck kung pati ang mga kababayan kong vendors dito sa Bulacan ay binisita na ng samahan ng mga maninindang Pilipino upang alamin ang kalagayan at pangangailangan nila? Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto. Siyasat presents DWIZ Track Record. Sa patuloy naming pagsisiyasat, kamakailan ay nag-ikot ang samahan ng mga maninindang Pilipino sa mga barangay ng Muzon at Gaya-Gaya sa San Jose del Monte, Bulacan. Ikinatuwa ng mga vendor na makita at magkaroon ng pagkakataong makausap ang first nominee ng samahan na si Malulipana at ang kanilang fourth nominee na si Deo Balbuena o mas kilala bilang Diwata. Napawi ang pagod ng mga vendor sa pagbibigay saya ng samahan at kasama na rin sa kanilang layunin na umikot sa iba't ibang lugar sa ating bansa upang masinsinang alamin ang mga suliranin na kinakaharap ng mga manininda sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Lalo't higit ang hinaing ng karamihan na patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin at ang patas na kompetisyon sa kanilang hanay para sa sapat at pantay-pantay na kabuhayan sa kanilang negosyo. Nagbigay din sila ng mga regalo sa mga vendors ng Muzon at Gaya-Gaya upang makatulong sa mga kinakatawan nila. Ayon naman sa samahan, patuloy silang maglilibot sa iba't ibang panig ng bansa upang malaman ang mga pangangailangan ng mga manininda at magkaroon ng boses sa ating pamahalaan. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na, gawa na ng listahan ng iboboto mo. Iboto ang tama, itama ang boto. Siyasat presents DWIZ Track Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck. Ronda Pilipinas. Ops, teka muna, oras muna natin sa buong Pilipinas. This time check is brought to you by Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Yon, oras po natin sa buong Pilipinas. 26 na minuto na makaraan ng alas 10 ng morning. That time check was brought to you by Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. That time check was brought to you by MX3. MX3. Dito ako bilib. Ronda Pilip. Umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique.
your cooking partner. That's the Technogas technique. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Oy! Magandang araw po sa lahat ng mga tao dyan sa Manila Hotel kung saan nangyayari po yung FICTAP Convention. Ito po'y pagsasama-sama ng lahat ng mga cable operators sa buong Pilipinas. Ang Aliw Broadcasting Corporation po ay nandyan. Magandang araw sa lahat ng mga workers natin dyan sa FICTAP. Alam ko, yung iba dyan, masakit na ulo ninyo. Ha? Dahil mainit ang araw, syempre, dahil din sa trabaho, kapag masakit ang ulo ninyo, minsan nadadamay ho ang buong katawan ninyo dyan Isa lang ho ang solusyon diyan, mag-Herbalaya Liniment Oil na po kayo. Dahil sa Herbalaya Liniment Oil ay siguradong ginhawa agad ang mararamdaman ninyo. Kinilala yan sila ng Asia Pacific Awards Council, Q-Asia National Product Quality Excellence Award at Elite Business Award na siyang patunay na quality. Quality talaga ang Herbalaya. Hindi na huuso ngayon na nagtitiis-tiis na mga sakit-sakit na yan, Hindi na huuso ang martir na yan ngayon, Di ba, Lona? Hindi na uso martir ngayon. Ang mga National Women's Month tayo ngayon, Kaya kailangan na ipinaglalaban ng karapatan ng mga kababaihan. Alona? Kaya, tandaan nyo, gumamit po tayo ng Herbalaya Liniment Oil. Amoy nakaaya-aya sa bawat pahid ay ginhawa. Ronda Pilipinas. Meron ho tayong pag-uusapan ngayon na kapakipakinabang sa lahat. Okay? Sa lahat po. Okay, tayo po itong mga panahon ngayon masyadong maraming eksperto. Ang daming nagiging eksperto sa batas, ang daming nagiging eksperto dapat sa hindi ganito. Dapat ang ginawa, dapat ganyan. Alam ninyo, mas maganda rin ho kapag kayo ay naging eksperto sa pagbibigay ng payo tungkol sa mga workers natin. Dahil yan po ang backbone ng ekonomiya natin, ang ating mga workers. So ngayon po, ifo-focus po natin ngayon ang ating pag-uusapan sa mga worker. Pero since National Women's Month tayo, babae po ang ating makakasama. At maganda ho ang pag-uusapan ngayon. Ang Executive Director po ng ECC, Employees Compensation Commission. Ayan. Attorney Kaima Via B. Velasquez. Ganda ng pangalan mo, Attorney, parang artista. Mahaba din, Sir Good morning. Good morning sa inyong lahat at good morning sa inyong mga tagapakinig at nanonood. Maligayang buwan ng kababaihan. Hindi ko nga alam paano mo isi-segue kung lalaki yung head ng ECC, di ba? Oo nga. Paano? Good luck. Inisip ko na rin kanina. Na-invite mo lang yata ako kasi babae yung head ng ECC, sir, today, Pero thankful pa rin kami na naimbitahan kami sa iyong programa, sir. Ayan. Okay, tutulungan ho na. Yung mga tayo po'y napapakinggan sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Tayo rin po ay napapanood sa Aliw Channel 23, Free-to-Air TV, Luzon, Visayas, Mindanao. Tayo rin po ay napapanood sa DWIZ News TV. Yan po ay Metro Mega Manila po. Yan, dito sa daming nakikinig. Yes. Magandang umaga sa And inyong lahat. especially sa sa online. Sa YouTube. Yung mga Gen Z ba yan, Sir Dennis? Oo. Maganda sa YouTube na sila nanonood. Correct. Ayan. Diyan sila nakikibalita. Diyan nila nalalaman na fake news ang isang balita. Yan. Fake Pagka news lumabas na na sa naman. amin yan, yan ay legit. Yan. Legit news. Alam mo naman, True nakita mo news. naman yung newsroom namin, attorney. Oo, Maraming natin. pwedeng mag-confirm na kung yung balitang yan ay tama. Ang daming fact-checkers. Fact checkers. That's a term. Fact checkers. Okay. Pag-uusapan po natin. Ang ECC po ay nagse-celebrate ng kanyang pangilang anniversary na po ito? 50th, Sir Dennis. 50. Ang dami na naming anniversary na pinagdaanan. Pero ito isang milestone para sa amin. So, golden anniversary, di ba, sa mga mag-asawa? Golden? Oo, gininto ang anniversary. At Wow. gusto nating i-highlight dito sa anniversary ng Employees Compensation Commission yung 5 dekada na pinagdaanan ng ECC at yung mga naitulong niya sa mga manggagawa. Yan. Okay. Sinabi po ni attorney kanina, manggagawa. Okay, pag sinabi hubang ECC, Employees Compensation Commission, ano ho
Ano ba ang ginagawa ng ECC para tulong sa ating mga kababayan? Sir Dennis, so parang kami ay isang government-owned and controlled corporation. Okay. So under kami ng supervision ng Department of Labor and Employment. At ang main purpose talaga namin is bigyan ng insurance ang ating mga workers laban sa mga aksidente o pagkakasakit na dahil sa kanilang mga trabaho. Yun. So, paano ho maging member ng ECC? Actually, ito, hindi nyo na kailangan mag-isip pa. Yun. As long as member na kayo ng SSS or GSIS, Okay. automatic, sir, member ka na ng ECC agad. Yun. Oo, at wag din kayo mag-aalala sa inyong mga hulog kasi hindi po kinakaltas sa sweldo ng mga manggagawa ang ECC contributions ninyo. Ayun. Ito ay binabayaran ng inyong employer para sa inyo. So, walang bawas sa inyo. So ngayon, kapag nalaman namin na ECC ngayon, hindi babawasan yung sweldo namin. Hindi, sir. Ikaw talaga, Ayan na, interesado na yung mga kinakabahan tao. ka agad, Pag nalaman nila walang ibabawas Walang sa kanila. bawas, pero Oo. may benepisyo. May benepisyo. Oo. Maganda yan. Walang bawas tapos may benepisyo. Yun. Ito Ayan. yung balitang hinahatid natin ngayon. Okay. So, kapag ang may nangyaring masama sa trabaho at kunyari, hindi naman sa pero let's knock on wood. Knock on Pag wood. may nangyaring masama, may nangyaring disgrasya during the work, kadalasan ang una, pag na-hospital yan, may PhilHealth yan. Definitely. May PhilHealth yan. Tapos, minsan, makakakuha ka ng suporta sa SSS. Definitely, Oo. sir. Yung pala, pwede rin kumuha ng tulong o suporta mula sa ECC. Tama yan, sir. So, pwedeng double recovery. So, nakakuha ka na ng iyong sickness benefit sa SSS, pwede Yeah. ka pa rin mag-apply ng easy sickness benefit galing sa Employees Compensation Commission. Yun. So, SSS is for private companies. Yes. Tapos yung GSIS naman, for mga pampublikong manggagawa. pampubliko. Okay. Pagka sinabing disgrasya, ano ho ba yung mga particular? Yung mas maraming kaso talaga na hinahawakan po ninyo nowadays? Siguro sabihin natin yung mga malalayong magandang example, yung mga Yan. halimbawa, factory worker ka, tapos naipit yung kamay mo sa makina. During work to, during work. Oo. Nagtatrabaho ka, Oo, by oo. accident, naipit yung kamay mo sa makina, Oo. naputol ang iyong kamay or Okay. na-injure yung kamay. Itong Okay. aksidente na to ay work-related. So dahil work-related siya, of course, makakuha ka ng habang hindi ka nakakapasok sa trabaho, meron kang sickness benefit galing SSS at galing ECC. At pag ready ka na ulit na gumaling na yung sugat, pwede ka naming bigyan ng physical therapy, rehabilitation services, at sa dulo, kung kailangan mo ng prosthesis dahil naputulan ka ng isang bahagi na yung katawan, Oo. pwede naming i-provide to sa'yo ng libre. Wow! Tapos ang kailangan lang po, pagka nagbigay, syempre pag nakuha mo yung SSS, magbibigay ka ng mga documentation. So dito po, maski same documentation na din. Parehas na po. At hindi nyo na po kailangan mag-apply separately sa ECC na opisina. Dapat po sa SSS, ang inyong HR officer, itag niya lang po sa inyong application na ito ay work-related. So, easy claim, dapat po may isabay na rin ang claim ng ECC para sa inyo. Yun, par diretso na pala. Oo, hindi na doble-doble yung proseso sa pagpa-file, pero doble-doble yung benepisyo na pwedeng makuha. So ibig sabihin, maski yung Xerox na lang nung mga binigay mo sa SSS. Yun na rin yun. Yun na Yes, rin, Sir ibibigay na Dennis. rin. Oo, yun na rin yun. Wow. Ay, parang maraming na tumaas ang kilay at maraming gumanon. Maraming mag-claim. Oo, di ba? So, pag yung mga kababayan natin gustong malaman all about ECC, ano ba talaga yung paano yung proseso, magkano yung pwede kong maklaim, yan ba meron nakakategorize yan, attorney? Ay, yes sir. Siyempre, maraming mga factors na nagpe-play kung magkano yung maaari nating maklaim. Pero sa umpisa, sa SSS, kailangan nating tingnan yung monthly salary credit natin. So, dito pa rin nakabase yung ating mga claims. Pero, na-discuss ko rin nitong huli, on average, halimbawa, ang daily benefit na sa bawat araw na hindi ka nakakapasok sa trabaho, average na naibigay namin for the past 50 years is mga 480 pesos na benepisyo araw-araw habang hindi ka nakakapagtrabaho. Yun. Alam nyo, parang may nararamdaman akong question para galing sa mga kababayan natin. Ako'y pipikit ng kaunti, attorney. Sige, ako na nabibigil. Ang tanong siguro, para lang ba ito sa mga regular? Pwede rin ba ito sa mga contractual? Paano ba, attorney? Para sa ating mga empleyado, as long as SSS member ka. So, Ayun. hindi naman kailangan na regular ka na. Halimbawa, actually, ang ECC coverage yung nagsisimula sa unang araw pa lang ng pagtatrabaho. Ayun. Meron kaming na-process na claim na factory worker, 3 araw pa lang siya sa hindi inaasahang pagkakataon na aksidente siya. Oo. 3 days pa lang siya sa trabaho. Oo. Pero na-cover na namin siya. Wow, Oo, very good. yes, Okay, Sir Dennis. siguro ito yung aking susunod na question. Saan ko ba
makikita ang opisina ng ECC? Ang pinag-uusapan natin dito, Attorney, Luzon, Visayas at Mindanao. Naku, Oo. bawat rehiyon, Sir Dennis, meron kaming regional extension units. At syempre, hindi ko ma-enumerate ito ngayong araw na to. Oo, pero marami po, yan. Oo. puntahan nyo ang aming website, www.ecc.gov.ph, or sa Facebook po, hanapin nyo Employees Compensation Commission at nandun po kami. Pwede rin po kayong mag-reach out sa aming chat or sa telepono. At kami po ay may public information and assistance division para po tumulong sa inyo. Para magbigay ng advice. Yes, sir. Kung kailangan nyo ng particular na tulong sa particular na insidente na nangyari sa inyo, or kayo po ay curious lamang at gusto yung malaman kung nasa ang aming opisina, pwede po kayong mag-reach out. Mag-message lang po kayo. Direct message. Iyon. Paano po ang pag-claim? Yung pag-claim po ng benepisyo, yun po ba diretso na rin sa... Yun, Sir Dennis, yun na nga, katulad na pag-usapan natin kanina, diretso, pag-file nyo sa SSS, Oo. kasi nga, SSS member din kayo, di ba? Oo. I-inform nyo lang ang inyong HR officer na kayo ay nagkiklaim din para sa ECC. So, ibig sabihin, isang beses nyo na lang siya ipa-file at makakakuha na rin kayo ng easy benefits. Okay. So, isang beses na lang ang filing. Isang beses na lang din siya. Aba, napakaganda. Pwede yung pagbigyan natin tong barkada ko nasa ibang bansa are. Sige, Sir. Dennis, tingnan natin. OFW kasi siya. Paano daw niya pwede rin ba akong sumali sa ECC pare? Ang ganda nung katanungan. Talaga may pare. So, Hindi, bastos talaga magtanong yan, ma'am. Itanong mo nga pare. So, para po sa ating mga manggagawa na nasa abroad, so Yan. OFW, sa Yan. ngayon po, kino-cover po natin ng sea-based workers natin. Sa mga OFW naman po natin na land-based, so far po, hindi pa po kasi nakakapag-devise ng paraan kung paano po madedebit or maibabayad ang inyong mga contributions. Tinatrabaho po namin to ng SSS, ng ECC, at ng mga counterparts po natin sa mga bansang pinagtatrabahuhan nyo kung paano po tayo magkakaroon ng coverage para sa inyo. Pero po, ang advice po namin sa inyo, mag-member po kayo as self-employed or voluntary member sa SSS para makakuha pa rin po kayo ng benepisyo at least sa SSS or sa ECC kung self-employed ang inyong categorization. Yun. Okay, dapat pala. Ay, ano mo nga, Lona, gawin mo nga regular dito si attorney. Mukhang ang dami na naman. Hindi ko nabubuksan yung mga questions ko dito. Dahil maraming questions tungkol tungkol sa ECC, attorney. Babahain ka, sir. Okay, siguro gawin mo regular dito si madam. Okay, so from Leo Broadcasting Corporation, happy anniversary po dahil alam ko po na marami po tayong mga kababayan na natutulungan po ng ECC. Ang invitation po nasa inyo po. Go ahead. Maraming salamat, sir, sa pag-imbita sa amin ngayong umaga. Lagi pong masaya ang Employees Compensation Commission na makapaghatid po ng impormasyon sa ating mga kababayan, lalong-lalo sa mga manggagawa, para alam nila yung mga benepisyo na maaari nilang i-claim. So ngayon po, aming 50th anniversary, umaasa po kami sa patuloy na pagsuporta na ating mga manggagawa, kahit na po siguro hindi nyo kami na-avail kasi nga laging importante kahit na may Employees Compensation Commission, lagi pa rin tayong mag-iingat, lalong-lalo na sa ating mga pagtatrabaho. Pwede kong pagbigyan to? Isa pa? Sige, sir. Try natin. Ano daw? Sumasagot ba sila sa FB pare? Sumasagot kami, sir. Baka naman kasi, sir, hindi ECC related yung question mo. Baka naghahanap ka lang ng kachat. Okay, so sinasagot niyo po lahat yung mga Yes, questions. sir. Sumasagot po kami. Even sa website, no? Even sa website, sir. Ayan, okay. Yan. Naka-open ang ECC. Of course, dapat during office hours, di ba? Syempre naman. Pero office kung hours. sakaling na-curious kayo, alauna ng madaling araw, meron naman po mag-respond sa inyo the next day. So, Ayun, importante may may ipon mag-respond. po ang inyong mga katanungan at sasagutin po namin siya the next day. Ayun. Okay, maraming. Thank you very much for sharing the good news, attorney. Maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa Salamat amin. din, sir, sa At pag-imbita. sana maging regular ka dito sa dahil hindi na, tama na. Salamat po and happy anniversary po. Thank you, sir. Ayan, sa lahat po ng mga bumubuo, ECC sa buong Pilipinas, no? Sa lahat ng mga Buong opisina. Pilipinas, lahat ng rehiyon. So, Oo, lahat po ba itinutok nyo sa DWIC niya? sinabihan po namin sila makinig kayo ngayong araw na to. Thank you very much. Executive Director po ng Employees Compensation Commission, ECC Attorney Kaima
Via B Velasquez. Si Angelo ba nandyan? Angelo ba inyo? Pakilagay mo nga dyan. Paki-hashtag mo nga yung work-related. Yung hashtag work-related. Lahat ng mga pag-uusapan natin dito, work-related. Di ba, Atty? Yes, sir. Yo! Oras po natin sa buong Pilipinas. This time check is brought to you by Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. Work-related ha? Work-related. Oras po natin sa buong Pilipinas. 14 na minuto bago mag-11 ng morning. That time check was brought to you by Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. Oras hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Ronda Pilipinas. Ops, ngayong Marso, magaganap na ang pinakamaningning na gabi ng Bingo Plus. Ito ang Bingo Plus Night 2025. Excited na ba kayo? Excited na ang lahat dahil makikiselebrate sa atin ang mga brightest stars ng bansa. Rakrakan kasama ng parokya ni Edgar, Stephen Speaks at may exciting appearance and performances pa ang iyong paboritong artist tulad nina Jackie Gonzaga, Jack Roberto, Patrick Quiroz, Angeline Quinto, Sam YG, Zevany, Kajer Thelvig, Nicole Cordoves at CM Puy. Hindi po ang Bingo Plus Night kung wala ang ating mga celebrity endorsers. Abangan ang nag-iisang Papa P, Piolo Pascual at Chinita Princess Kim Chu. Pasabog, hindi ba? Mas ang kabogabol ang Bingo Plus Night 2025 dahil makakasama natin ang phenomenal star, phenomenal box office star, Meme Vice Ganda. Bingo Plus Night will happen on March 27, 2025, live on Bingo Plus app and website. Akala nyo tapos na ha? Ay naku, hindi pa. Marami rin hinanda mga surprises para sa Bingo Plus Night. Kaya sali na para sa ultimate lucky spin for a chance to win 300 million pesos and 5 million peso worth of Kutsi car. Download na ng Bingo Plus app now on App Store or watch our live streaming sa bingoplus.com. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa ha! Dahil dito sa Bingo Plus, bingo sa saya. Plus, sa panalo, gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Visit pacor.ph/regulatory or email keepitfun@pacor.ph. Ronda Pilipinas. Balitang sports naman, NU Lady Bulldogs winalis ang Adamson na Lady Falcons sa 3 sets. Sports news mula kay Ian Articona. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Humataw ang National University Lady Bulldogs sa UAAP Season 87 Women's Volleyball Tournament matapos talunin ang Adamson Lady Falcons sa 3 set sa score na 25-21, 25-23, 25-18 sa MOA Arena. Pinangunahan ni Alyssa Solomon ang opensa ng NU na may 22 points mula sa 15 attacks, 4 na blocks at 3 service aces. Dahilan upang mapanatili ang kanilang malinis na record na 6-0 at manatiling nasa tuktok ng team standings. Sa kabila ng pagsisikap ni Shaina Nitura at Francis Morty na may tig 13 points, hindi ito naging sapat para maiwasan ng Lady Falcons ang kanilang ika-4 na talo sa 6 na laro. At yan ang aking sports news. Ian Articona, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Showbiz tayo, Jelly Ao. Desidido pa rin sampahan ng kaso si Jam Ignacio. Ito yung mga nagbugbugan, ano?
Alamin natin, ito talaga yung nagbugbugan eh. No? Showbiz Balita mula kay Anton! Para sa aking balitang showbiz, hindi nagbabago ang desisyon ni Jelly Au na sampahan ng kaso ang kanyang ex-fiancé na si Jam Ignacio, ex ni Carla Estrada, matapos siya nitong bubugin sa loob ng kotse. Ayon kay Jelly, aminado siyang mahal pa niya si Jam pero sobrang mali umano ang ginawa nitong pananakit sa kanya. Babae umano siya at may karapatan siya at ipaglalaban niya raw ang kanyang karapatan. Ginawa ni Jelly ang paglilinaw matapos maglabasan sa social media na mukhang lumalambot ang kanyang puso para kay Jam. Sa kanyang Facebook page, sinabi nito na sa mga nagtatanong, yes po, tuloy na tuloy ang kaso. Di pwedeng ganun-ganun na lang. Ano siya, siniswerte? Sinabi pa ni Jelly na alam niya na maraming kaso ng pananakit pero natatakot lang magsumbong o kaya'y mahal pa ng biktima ang nanakit pero dapat umanong malaman ng mga ito na mali ang manakit lalo na at babae pa sila. Kasabay nito, pinabulaanan din ni Jelly ang isang Facebook post na posible niyang patawarin si Jam sabay kundina nito sa nasabing Facebook page. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impila mo ito ng lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. At bago tayo magpaalam, tayo muna magpatama code of the day. Huwag mong hayaang baguhin ng pera ang ugali mo. Dahil ang pera hanggang bulsa lang at hindi mo madadala sa hukay. Pero pagka nagkapera ka, bagay ano? Pag dumami pera mo, mag-iiba rin naman ng mga kaibigan mo, dadami ka mag-anak mo. At sa kakaibigan mo. Piliin mo na lang. At yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Maraming salamat Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis. Ayan na. Dennis Antenor Jr. At ang tabihan na po susunod na programang Yes, Yes, Yo to Fashion with Miss Juvie de Guzman. Kami po, ako po, kaming lahat dito laging nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m.